dear beloved, Boss Mike Cervera. Kinang-inang mga utak na ito talaga, no? Yung mga nagpapanggap na matalino. Tandaan nyo pag nasuhulan ng sandamakmak na pera, kung ano-ano na lumalabas sa mga bunganga. Ang tindi, no, mga kababayan ko. Oh, di ba? Alam nyo ang ugat nito? Ito mga kababayan ko, ha. Ang ugat ng lahat ng yan, dahil po rito. Eto po yan, mga kababayan, ha. Pakita natin. Dahil po rito. Magpadala ng aeroplano. Dahil po sa nagbabiral ngayon, nakatangahan nito. Eto, bakit hindi kayo magsalita rito? Bakit hindi nyo bigyan ng reaksyon kung tama yung mga pananaw neto? Hindi nyo masabing bobo, ano? Kasi sa kanya kayo sumususo. Kaya kahit anong gawin niya, kahit alam nyong mali na, abay, tanggol pa rin kayo sa kanya. Kasi nga, dahil nakikinabang kayo at sumususo nga kayo at ginagagatas kayo eh. Ito na, mga kababayan ko. Panoorin nyo to. Alam mo, napakadali magpadala ng aeroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa... Nakita nyo na mga kababayan, nataranta po yung mga DDS sa mga pahayag niyan to. Nabisto lalo ang kabobohan ng BP Sara nyo. Kaya ngayon, ginagamit uli si Ann Curtis. Ann Curtis, ginagamit ka ng mga DDS para pagtakpan ng kabobohan ni Sara Duterte na gusto nilang itakbong maging presidente. Biruin nyo, ikumpara yung COVID sa gera. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Alam nyo po ba, na kapag kaho kayo nag-fly away doon sa gera, hindi ba nila alintana o hindi ba alam ni Sara Duterte na mapanganib? Kasi nagpapalitan ng mga bomba at missile sila. Tanga, di ba? Tapos gusto nyo ganito maging presidente? Talaga? Gusto nyo ganito maging presidente? Ganitong pag-iisip? Sabi ko sa inyo, mas matalino pa kayong lahat, ha? Kaysa dito kay Sara Duterte. Kinang-ina nyo! May mga DDS ba dyan? Umakyat nga kayo at pagdebatihan natin to. Sige nga, nasa mood ako ngayon. Kahit anong gusto nyong laban, murahan tayo ngayon. Di ba? Umakyat ang mga DDS, ipagtanggol nyo to. Kung tama pa yung mga katwiran o nasa tamang pag-iisip pa ba to? Mukha hong wala na hong wastong pag-iisip meron to eh. Biruin ninyo mga kababayan gusto Gusto gawin ni Pangulong Bongbong na kunin yung mga kababayan natin doon at ilipad dito sa Pilipinas. Tignan nyo mga kababayan ko, meron hong kulang-kulang 400 mga kababayan natin ang nakuha na ho't nakauwi na ho sa bansa. Kita nyo mga kababayan ko naitawid na ho mga kababayan yung ating mga kulang-kulang 400 na hindi ho katulad ng ginawa netong si Sara Duterte. Naiinis ako, Catherine Galpo
Wala ako sa mood ngayon ng maging mabait. Hindi ako mabait ngayong araw. Ngayon lang, pagbigyan nyo na ako. Di ba? Ha, mga kababayan ko, ha? Ngayon lang, pagbigyan nyo na ako, pagbigyan nyo na ako. Totoo naman, mga kababayan, eh. Sige nga ho, sino ang po pwedeng umakyat sa mga poke ng inang mga DDS dito na ipagtatanggol to? Sige. Ito na, maglabas tayo ng hagdan. Sabi ilabas ang hagdan. Yan, ayan na, poke ng ina nyo, umakyat kayo. Dali, akyat! Mga bobo! Ipapahamak nyo pa yung ibang tao. Mag-isa ka, Sara, sumundo. Diba, no? Diba? Buting naman paano ka ba naman hindi mabubwisit sa mga tatanga-tangan to? Ang hinahangaan, tatanga-tangang katulad nila. Nasaan na yung mga DDS? Paki-explain. Sige, mabait tayo. Baka walang umakyat lalo. Mabait tayo ha, mabait tayo. Sige na. Sige na, mabait na tayo ha. Sige na, hindi na ako magmumura, hindi na ako magagalit. Umakyat lang yung magtatanggol kay Sara. Pag-usapan natin itong katwiran niya. Sige na, dali na. Ilabas nyo na, dali na. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam nyo, napakadaling magpadala ng eroplano sa totoo lang. Putik na yan tuloy. Alam nyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Alam nyo, tingin ko yung dalawang bobong vlogger din na nag-i-interview sa kanya. Kung hindi rin mga tanga, hindi pa kinat Kasi kung ako yan, mga kababayan, mukhang mali na, kakating ko yan! Magwawala ako! Para hindi lang ituloy yung sinasabi niya. Di ba? Walang aakyat dyan, hindi nila kayang ipagtanggol si Sara. Di ba, no? Napakadali. Nangkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. Kita nyo? So, ilang beses namin ginawa yun. Kita nyo, ilang beses daw niyang ginawa yun. Proud na proud pa. Ang tatanga-tanga. Grabe, no? Ang bobo. Napaka-bobo ni Sara. Sa totoo lang parang yung mga kamag-anak nyo lang natatanga-tanga. Eto. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yun. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Kita nyo, no? Talagang pil na pil ni Sara, ang palitalino niya doon sa sinabi niya. Ito ho kasi ang kaibahan, mga kababayan, nang wala talagang alam sa may alam. Yung pong kanyang alam, mga kababayan, hindi ho pang vice presidente. Hindi rin ho pwedeng maging senador. Hindi ho pwede. Hindi pwedeng maging senador, hindi rin pwedeng maging congressman. Yung mayor nga, nagtataka na ako dyan Dapat nga dito, mga kababayan, pang PTA president lang Sa totoo lang po, sa totoo lang, pang PTA president. Di ba? Mga kababayan ko, ganon! Ngayon, alam nyo na. Kita nyo, mga kababayan. Kaya nga eto, tingnan nyo. Presidente. Tingnan nyo, kapitbahay ng Dutae. Makinig kayo. Ito po, ito po. Sara? Opo. Tatakbo ng presidente, pabor po ba kayo sa pagpatay? Hindi. Kapitbahay ko yan sa Davao, hindi. Ayaw nyo po sa... Kita nyo, kapitbahay pala yan.
kapitbahay na yung nagsasabi, na si nanay, ay ayaw kay Sara. Tapos yung mga hindi naman nakakakilala sa kanya, abay hangang-hanga. Sipin nyo, mga kababayan ko, ha? Kayo, hangang-hanga kayo, hindi nyo naman kilala si Sara. Pero yung kapitbahay niya na kilalang kilala siya, ayaw sa kanya. Di ba? Alam nyo tawag doon? Mga hinampil, mga bobo, mga tatanga-tanga kayo. Ganon. Biruin ninyo, buwis buhay pa kayo. Inaaway nyo kung sino-sino. Pero yung kapitbahay mismo nakakilala si Sara Duterte, ayaw sa kanya. Panoorin natin, mga kababayan. Question, tatakbo siya ng presidente. Sino po? Ito po, ito po. Sara? Opo, tatakbo ng presidente. Pabor po ba kayo sa pagpatay? Hindi. Kapitbahay ko yan sa Davao. Hindi. Ayaw niyo po sa kanya? Ayaw ko. Bakit po? Marami na kasing anomalya. Sa amin sa Davao, marami siyang anomalya, pati tatay niya. Kita nyo? Maraming anomalya sa Davao. Kay Sara Duterte, pati sa tatay niya. Grabe, no, mga kababayan, ano? Grabe. Our beloved Boss Mike Cervera.